Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake gamit ang mga ballistic missile at drone ang inilunsad kamakailan ng rebeldeng grupong Houthi na suportado ng Iran sa lungsod ng Marib sa Yemen. 2 tao ang kumpirmadong patay habang 14 na iba pa ang sugatan sa pinakahuling karahasang ito. Ayon sa lokal na pamahalaan, tinamaan ng mga pagsabog ang mga kampo ng mga lumikas na sibilyan sa lungsod. Ayon sa opisyal na ulat ng Ahensya ng Balita ng Estado na Sabah, direktang tinamaan ng mga missile ng Houthi ang mga lugar na residensyal kung saan naninirahan ang mga pamilyang lumikas mula sa digmaan. Ang pag-ataking ito ay nagpapakita ng mabilis na lumalalang sitwasyon ng seguridad sa rehiyon. Agad na dinala sa ospital ang mga sugatan habang patuloy na inaalam ng mga otoridad ang kabuuang pinsala sa mga ari-arian. Sa panig naman ng mga rebeldeng Houthi, hayagan nilang inako ang responsibilidad sa pag-atake at sinabing ang kanilang tunay na target ay ang mga puwersang militar na suportado ng Saudi Arabia. Ayon sa kanilang pahayag, pinasabog nila ang mga bodega ng armas, mga sasakyang militar at iba pang kagamitang pandigma sa loob ng Sanalgin Camp. Giit ng grupo, bahagi ito ng kanilang depensa laban sa kanilang mga kaaway. Sa kabila ng magkasalungat na pahayag ng magkabilang panig, iniulat ng Reuters na hindi pa nila nakukumpirma ng nakapag-iisa ang mga detalye ng pag-atake. Mahirap maberipika ang totoong bilang ng mga nasawi o kung militar nga ba o mga sibilyan ang pangunahing tinamaan. Ang kawalan ng malayang pag-akses sa impormasyon ay patuloy na nagiging malaking hamon para sa mga pandaigdigang mamamahayag na nagsisikap na patunayan ang mga ulat na ito. Ang marahas na pag-ataking ito sa lungsod ng Marib ay naganap isang araw lamang matapos ang isa pang madugong insidente. Hindi bababa sa 30 sundalo ng pamahalaan ng Yemen ang napatay sa magkakahiwalay na pagsalakay sa mga kampong militar sa mga lalawigan ng Marib at Hadramaut. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno, itinuturing itong isa sa pinakamalubhang pagsiklab ng karahasan sa rehiyon sa nakalipas na ilang buwan. Inako rin ng mga Houthi ang pananagutan sa mga pag-atake noong Huwebes. Ayon sa kanilang opisyal na tagapagsalita, sinalakay nila ang mga puwersang militar na suportado ng Saudi Arabia sa dalawang lalawigan matapos mabatid ang umano'y malakihang paghahanda para sa isang operasyong militar. Iginiit ng mga rebelde na layo ng Saudi Arabia na maglunsad ng isang malaking opensiba laban sa mga teritoryong kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng mga Houthi. Dahil sa sunod-sunod na marahas na insidenteng ito, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang United Nations sa pamamagitan ni Special Envoy for Yemen Hans Grunberg. Ayon sa kanya, mga kamakailang pag-atake sa Marib at Hadramaut ay naglalagay sa bansa sa isang napakadelikadong sitwasyon. Binalaan niya ang internasyonal na komunidad na ang Yemen ay mabilis na lumalapit sa isang mas malawak na armadong tunggalian sa rehiyon. Binigyang diin ni Grunberg na ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng panganib para sa muling pagsiklab ng malakihang digmaan mula noong ipatupad ang truce na pinangasiwaan ng UN noong Abril ng taong 2022. Ang kasunduang iyon ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan, ngunit ngayon ay unti-unti na itong nanganganib dahil sa bagong serye ng mararahas na pag-atake. Sa kanyang opisyal na pahayag, mariing hinimok ng UN Special Envoy ang lahat ng panig na sangkot sa kaguluhan na magpakita ng pinakamataas na antas ng pagtitimpi sa kanilang mga aksyon. Nanawagan siya na ihinto ang anumang marahas na hakbang at sa halip ay makilahok sa mga negosasyong pinamumunuan ng United Nations. Ito lamang umano ang natitirang paraan upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng bansa sa isang mas malalim na krisis. Nagbabala rin ang kinatawan ng UN na ang patuloy na paggamit ng dahas ay may malaking panganib na kaladkarin ang buong Yemen sa isang mas malawak na panrehiyong komprontasyon. Ang hidwaan sa pagitan ng mga Houthi at ng pamahalaang suportado ng Saudi Arabia ay maaaring magbunga ng mas malaking digmaan sa gitnang silangan na magpapalala sa kawalan ng katatagan at magdudulot ng higit pang pinsala sa mga mamamayan ng mga karatig bansa. Bukod sa mga pag-atake sa lupa, binigyang pansin din ng UN ang muling pagdami ng mga agresibong pag-atake ng mga Houthi sa mga komersyal na barkong naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang mga pag-ataking ito sa karagatan ay hindi lamang banta sa seguridad ng Yemen, kundi nagdudulot din ng malubhang pagkagambala sa pandaigdigang kalakalan at nagpapataas sa pangkalahatang gasto sa transportasyon ng mga bilihin sa buong mundo.
Matatandaang noong nakaraang buwan, formal na nagdeklara ang mga Houthi ng pagharang sa mga daungan ng Saudi Arabia sa Red Sea. Ayon sa grupo, ang hakbang na ito ay kanilang tugon sa umano'y patuloy na pagkubkob ng Saudi Arabia sa bansang Yemen. Ginamit nila itong dahilan upang bigyang katwiran ang pag-target sa mga dayuhang barkong may kaugnayan o patungo sa mga daungang kontrolado ng Saudi Arabia. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng pamahalaan sa Riyadh ang mga paratang ng mga Houthi hinggil sa nasabing pagharang. Ayon sa Saudi Arabia, walang katotohanan ang mga alegasyong pinipigilan nila ang pagpasok ng tulong at pagkain sa Yemen. Iginiit ng Riyadh na ang kanilang mga aksyong militar ay ganap na naaayon sa internasyonal na batas at naglalayong protektahan lamang ang lehitimong pamahalaan ng Yemen laban sa mga rebelde. Kung babalikan ng kasaysayan, ang koalisyong militar na pinamumunuan ng Saudi Arabia ay nagsimulang makialam sa kaguluhan sa Yemen noong taong 2015. Ginawa ito ng koalisyon upang suportahan ang pamahalaan ng Yemen na kinikilala ng internasyonal na komunidad. Ang interbensyong ito ay naglayong ibalik ang katatagan sa bansa matapos ang sunod-sunod na opensiba at marahas na pag-agaw ng kapangyarihan. Nagsimulang matinding krisis sa Yemen noong taong 2014 ng puwersahang sakupin ng mga rebeldeng Houthi ang kabiserang lungsod ng Sana'a. Dahil sa pangyayaring ito, napilitang lumikas ang lehitimong pamahalaan at humingi ng tulong militar sa mga karatig bansa. Mula noon, nanatili ang Sana sa ilalim ng kontrol ng mga Houthi na nagbunga ng isang matagal at madugong digmaang sibil na nagpapatuloy hasta ngayon. Ang mahabang taon ng digmaan ay nagdulot ng matinding pinsala sa buong Yemen at nagbunga ng itinuturing na isa sa pinakamalalang krisis na makatao sa buong daigdig. Milyon-milyong mamamayan ang nawalan ng tirahan, nagugutom at walang sapat na akses sa malinis na tubig at serbisyong medikal. Ang patuloy na labanan ay nagpapasalimuot sa pamamahagi ng tulong mula sa mga pandaigdigang organisasyon para sa mga biktima nito. Sa pinakahuling pag-atake sa lungsod ng Marib, labis na nababahala ang mga manggagawang nagbibigay ng tulong makatao dahil ang mga tinamaan ay mga kampo ng mga taong sapilitang lumikas mula sa ibang bahagi ng Yemen. Ang mga sibilyang ito, na biktima na ng nakaraang digmaan, ay muling nahaharap sa panganib ng kamatayan at pinsala sa mismong lugar na inaasahan nilang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Ang sitwasyon sa Yemen ay may malaking epekto rin sa kalagayang geopolitikal ng buong gitnang silangan dahil ang mga Houthi ay hayagang sinusuportahan ng Iran. Ang labanang ito ay madalas na tinitingnan bilang isang tunggaliang hindi direktang nilalabanan ng Iran at Saudi Arabia sa pamamagitan ng kani-kanilang mga kaalyado. Ang anumang paglala ng labanan ay maaring magbunga ng mas malawak na tensyon na magpapahirap sa mga diplomatikong pagsisikap na ibalik ang kapayapaan sa buong rehiyon. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng United Nations at ng iba't ibang bansa sa magkabilang panig na bumalik sa hapag ng negosasyon upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Binibigyang diin ng mga eksperto na walang militar na solusyon sa krisis na ito at ang tanging paraan upang matapos ang pagdurusa ng mga mamamayang Yemeni ay ang isang komprehensibong kasunduang pampolitika na rerespeto sa mga karapatan at kaligtasan ng lahat. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa Yemen at sa mga hakbang na gagawin ng United Nations upang mapigilan ang tuluyang pagsiklab ng isang mas malaking digmaan. Para sa karagdagang balita at pagsusuri sa mga pangyayari sa buong mundo, manatiling nakasubaybay sa aming programa. Isang mainit at direktang balita ang ating sisimulan ngayong gabi mula sa labanan sa Europa. Gumulantang sa buong mundo ang naging pag-amin ng dating pinuno ng militar ng Ukraine na si Valery Zaluzhny. Ayon sa kanya, nagtagumpay ang Russia na kontrahin ang halos lahat ng makabagong sandata na ibinigay ng NATO sa kanilang bansa. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng malaking hamon sa pangkalahatang estratehiya ng mga bansang kanluranin. Si Zaluzhny, na sa kasalukuyan ay nagsisilbing ambassador ng Ukraine sa United Kingdom, ay hiningan ng linaw ng mga mamamahayag hinggil sa kanyang mga naunang kontrobersyal na pahayag. Kamakailan lamang kasi ay nagpahiwatig siya na maaaring hindi na kailanman makasali ang Ukraine sa alyansa ng NATO, isang pahayag na agad na umani ng matinding batikos at labis na pagkabahala mula sa pamahalaan sa Kyiv. Sa kanyang ginawang paglilinaw, muling pinagtibay ng dating general ang kanyang suporta sa NATO. Binigyang diin pa niya na mula pa noong taong 2020 bago pa man magsimula ang malawakang digmaan, ay isinusulong na niya ang modernisasyon ng militar ng Ukraine upang umayon sa mga pamantayan ng alyansa. Ginawa niya ito sa kabila ng matitinding batikos na kanyang kinaharap mula sa iba't ibang sektor noon.
Gayunpaman, hindi itinanggi ni Zaluzhny na ang kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay naglantad sa malalaking kahinaan ng NATO. Sinabi niya ng aktuwal na pakikidigma sa modernong panahon ay lubhang naiiba sa mga teorya at pagsasanay na nakasanayan ng alyansa at ipinapakita nito na may mga seryosong pagkukulang sa kahandaan ng mga bansang kanluranin laban sa isang malakas na kalaban tulad ng Russia. Ipinaliwanag pa ng dating general na pagsapit ng taong 2026 na gamit na ng Ukraine ang halos lahat ng uri ng armas na nasa inventaryo ng NATO. Ang tanging hindi pa nila nagagamit ay ang mga Tomahawk cruise missile, mga sandatang nuklear, mga aircraft carrier at ang mga makabagong F-35 fighter jet. Ibig sabihin halos sagad na ang tulong militar na maaaring ibigay ng kanluran sa kanila. Ngunit sa kabila ng dambuhalang suportang ito, inihayag ni Zaluzhny ang isang masakit na katotohanan. Nahanap na ng Russia ang mabisang paraan upang tapatan at kontrahin ang bawat isa sa mga sandatang ito. Sa pamamagitan ng mabilis na pag-angkop ng kanilang teknolohiya at taktika, nagawa ng Moscow na in-neutralize ang bentahe ng mga armas ng NATO na nagpapakita ng mataas na kakayahan ng industriyang pangdepensa ng Russia. Dahil sa matinding karanasan sa digmaan, naniniwala si Zaluzhny na ang sandatahang lakas ng Ukraine ay nagbago na sa antas na lumalagpas sa kasalukuyang doktrina ng NATO. Ang mga sundalong Ukrainian ay nakabuo ng mga makabagong taktika sa larangan ng digmaan na hango sa aktuwal na karanasan sa pakikipaglaban na hindi pa kailanman nararanasan o naituturo sa alinmang bansa sa loob ng alyansa ng NATO sa kasalukuyang panahon. Dahil dito, nanawagan siya sa NATO na magbago at magmodernisa ng kanilang mga pamantayan at doktrina. Ayon sa kanya, walang ibang pagpipilian ng alyansa kundi ang lumipat sa ganap na bagong mga pamantayan na nakabatay sa mga aral mula sa digmaan sa Ukraine. Sa pamamagitan lamang ng hakbang na ito, magiging handa ang NATO na tanggapin ang Ukraine bilang isang ganap na kasapi na may dalang tunay na lakas at karanasan sa labanan. Bukod sa panawagang baguhin ang NATO, muling iminungkahi ng dating pinuno ng militar ang pagtatatag ng isang ganap na bagong bloke ng seguridad na nakasentro sa Europa. Ang panukalang ito ay naglalayong tugunan ang mga partikular na pangangailangan ng modernong pakikidigma, partikular na ang paggamit ng mga drone, electronic warfare, at iba pang makabagong teknolohiya na hindi gaanong nabibigyang pansin ng lumang doktrina ng kanluran. Bago ang paglilinaw na ito, nagdulot ng matinding ingay ang pahayag ni Zaluzhny noong 3 ng Agosto kung saan sinabi niyang hindi kailanman sasali ang Ukraine sa NATO dahil ang mga pamantayan ng alyansa ay nagmula pa sa mga doktrina noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga salitang ito ay mabilis na naging mitsa ng malawakang pagpuna at kontrobersya sa loob at labas ng bansa. Upang pakalmahin ang sitwasyon, agad na nagpalabas ng pahayag ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Ayon sa kanila, ang mga sinabi ni Zaluzhny ay nakuha lamang sa maling konteksto at binigyang diin na ang layunin ng Kyiv na sumapi sa NATO ay nananatiling matatag. Sinubukan ng pamahalaan na isalba ang diplomatikong relasyon sa mga kaalyado na labis na nasorpresa sa naging pahayag ng dating general. Matatandaan na matapos magsimula ang digmaan noong taong 2022, nakatanggap ang Ukraine ng maraming sopistikadong armas mula sa kanluran. Ang mga ito ay pinagmamalaki noon bilang mga sandatang magpapabago sa takbo ng labanan, kabilang ang mga Javelin anti-tank missile at ang tanyag na HIMARS rocket system na sinasabing may mataas na katumpakan sa pagpapakawala ng mga missile laban sa kaaway. Hindi nagtagal, nagpadala rin ng mga kaalyado ng mas mabibigat na kagamitan tulad ng mga Amerikanong Abrams tank, mga makabagong Patriot Air Defense System at maging ang mga tanyag na F-16 fighter jet. Ang bawat pagpapadala ng mga armas na ito ay sinabayan ng malalaking balita at mataas na inaasahan na sa wakas ay mapapalayas na ng Ukraine ang mga puwersang Ruso mula sa kanilang mga sinakop na teritoryo. Subalit sa kabila ng lahat ng makabagong kagamitang ito, wala ni isang armas ang nagdulot ng mapagpasyang tagumpay para sa Ukraine sa larangan ng digmaan. Ang mga linya ng depensa ng Russia ay nanatiling matatag at ang mga inaasahang malalaking kontra-atake ng Ukraine ay hindi nagbunga ng mabilis at permanenteng tagumpay na nagdulot ng matinding pagkabigo sa ilang mga taga-suporta sa kanluran. Maraming eksperto ang sumasang-ayon na marami sa mga kagamitang ibinigay ng kanluran kasama ang mga sundalong sinanay sa ilalim ng mga programa ng NATO ay nakaranas ng matinding pinsala at pagkatalo. Nangyari ito dahil ang doktrina ng NATO ay hindi angkop sa aktual na kondisyon sa Ukraine kung saan walang air superiority ang Ukraine at may matinding presensya ng mga drone at electronic warfare ang hukbong Ruso.
Si Zaluzhny ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang pinuno ng militar noong unang bahagi ng taong 2024. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkakatanggal ay ang matinding di pagkakaunawaan nila ni Pangulong Volodymyr Zelensky hinggil sa estratehiya sa pagpapatakbo ng digmaan. Ang hidwaang ito ay naging bukas sa publiko matapos magkaiba ang kanilang pananaw sa direksyon ng labanan. Sa kabila ng kanyang pagkakatanggal, nananatiling napakataas ng tiwala ng publiko kay General Zaluzhny. Ipinapakita ng mga pinakabagong survey na ang antas ng kanyang popularidad at tiwala mula sa mamamayan ay halos katapat lamang ng kay Pangulong Zelensky at ng dating ministro ng Depensa na si Mikhailo Fedorov na tinanggal din sa kanyang pwesto kamakailan dahil sa mga issue ng reorganisasyon sa pamahalaan. Ang mga pahayag na ito ni Zaluzhny ay nagpapakita rin ng lumalaking lamat sa pagitan ng militar at ng mga diplomatikong kinatawan ng Ukraine. Habang sinusubukan ng pamahalaan na panatilihin ang magandang imahe ng NATO upang makakuha ng karagdagang pondo at armas, ang mga tulad ni Zaluzhny na nakaranas ng aktwal na labanan ay mas pinipiling magsalita ng direkta ukol sa tunay na kalagayan sa larangan. Sa huli, ang babalang ito ay nagsisilbing gising para sa mga bansang kasapi ng NATO na muling suriin ang kanilang sariling kahandaan sa depensa. Kung ang isang malakas na alyansa ay hindi kayang tapatan ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiyang militar ng Russia sa isang lokal na digmaan, paano pa kaya kung magkaroon ng mas malawak na tunggalian na direktang kasangkot ang iba pang pangunahing kapangyarihan sa mundo? Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito at ang magiging reaksyon ng mga pinuno ng NATO sa mga susunod na araw. Ito ang inyong pinagkakatiwalaang tagapagbalita na naghahatid ng mga pinakasariwa at pinakamalalim na pagsusuri sa mga pandaigdigang isyu. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at manatiling ligtas at may alam sa bawat sandali. Magandang gabi sa inyong lahat at hanggang sa susunod nating pagbabalita.